Kumusta mahal kong kaibigan, pwede samahan mo ako sa pagnilay-nilay sa mga mahahalagang bagay. Ano kayang mga bagay ang nasa puso ng Diyos? Malamang iniisip natin ang pagkakawang gawa at mga matataas na ideal. Dahil Diyos siya, akala natin nag-aalala lamang siya tungkol sa mga global issues. Pero alam mo ba kung ano ang isang bagay kung saan tumitibok ang kanyang puso? According sa Bible, may isang bagay palang napag-angkla sa puso ng dakilang Diyos, at ikaw yun. Salmo 4 versikulo 9 hanggang 10. O irog ko na aking magiging kabiyak, sa isang sulyap mo lamang at sa pang-akit ng iyong kwintas na napapalamutian ng iisang bato ay nabihag mo na ang aking puso. Ang pag-ibig mo aking irog ay walang kasing tamis. O aking magiging kabiyak, higit pa ito kaysa sa masarap na inumin. Ang samyu ng iyong pabango'y mas mabango kaysa sa lahat ng pabango. Ang dahilan kung bakit pumunta si Jesus sa lupa at ibinigay ang kanyang buhay ay hindi dahil sa isang impersonal na listahan ng mga tao, para sa bawat isa sa atin, kundi para sa iyo. Ma-imagine mo ba ito? Ikaw, kasama ang lahat ng iyong imperpeksyon, kahinaan, at batang pagmamahal. Kapag tinitingnan ka ng Diyos, sinasabi niya na ikaw ang nakapag-angkla ng kanyang puso. Sa New King James Version, "You have ravished my heart." Grabe, talagang extreme na emosyon. At higit pa riyan, ang pagmamahal mo sa kanya, kahit mahina, ay mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa kahit anong bagay. Isang sulyap ng iyong mga mata ay nagpapalakas sa kanya, at ang pagmamahal mo ay mas masarap pa kaysa sa alak, na sinasabi sa Biblia ay nagpapaligaya ng puso. Wow! Ibig sabihin, ang pagmamahal mo sa kanya ang nagpapaligaya sa kanyang puso higit pa sa anumang bagay. Hindi ka kailanman walang halaga, dahil ikaw ang nakapag-angkla ng puso ng hari ng mga hari. Maraming salamat mahal kong kaibigan sa walang sawang suporta. Sana patuloy kang pagpalain ng ating Diyos na makapangyarihan.